Malamang, ang ibig sabihin nun, ito yung bahay na to ay 1866 na itinayo. Ang original daw pong may-ari nito ay mga Madrigal. It used to be the grandest house. Dito sa Bulacan, Bulacan. Kayo po ay pang ilang generation na, sir? Pang-apat na po akong generation. Pang-apat na. Okay, so galing na tayo ng simbahan, mga ka-YouTubero. Ngayon naman, diretso na tayo sa Casa Delgado. Okay, doon tayo sa Barangay Santa Ana. Lakarin natin ito. Ito na yon, welcome Barangay Santa Ana. Actually, mga ka-YouTubero, napuntahan ko na ito before. Pero hanggang labas lang tayo, hindi tayo nakapasok. Pero this time, papapasok na natin ang Casa Delgado. Okay, eto na yun. Ay, Sir Joey. Sir Joey. Sir Joey, magandang umaga po. Magandang umaga po. So ito pong Casa Delgado ay pag-aari po ninyo, no? Opo. Kayo po ay pang ilang generation na, sir? Pang-apat na po akong generation. Pang-apat na. Ito ay bahay ni Doña Juanita Icasiano Delgado. Yes. Nakapatid ni Josefa Icasiano Enriquez. Yes. So, ito po ay, kung kayo po ay mapupunta sa tapat ng pintuang malaki, sa taas niya, ay may nakalagay na 1866. So, malamang, ang ibig sabihin nun, ito yung bahay na to ay 1866 na itinayo. Pero hindi naman po original nitong pag-aari ng mga Icasiano. Ang tatay kasi ni Doña Juanita ay si Jacinto Icasiano. Si Jacinto Tintoy Icasiano. Ang portrait niya, malamang nakita mo dun sa bahay na malaki ng mga Enriquez. Siya ang bumili. Ang original daw pong may-ari nito ay mga Madrigal. Okay. Ang mga Madrigal po kasi nung araw ay merong tabakalera o gawaan ng tabako dito sa Bulacan, Bulacan. Panahon po kasi ng mga Kastila, ang mga talagang namunini na mayagpag dito sa bahay ng Bulacan, Bulacan ay mga Spanish Filipinos. So andyan po ang mga Icasiano, Delgado, Rodrigo, Perez, Alvir. Ayan, yan po yung mga talagang taal na Spanish Filipinos na from Spain dito nag-settle sa Bulacan, Bulacan. So kabilang dyan ang mga Icasiano. Nung sila ay nakarating dito sa Bulacan, Bulacan, naghahanap na sila ng mapagtitirhan. Itong bahay na to ay nabili na sa mga Madrigal. So noong mga panahon yon, ang bahay ng Bulacan bilang kapitolyo ng lalawigan ng Bulacan, sagana sa ekonomiya. Yes. So yan, tabakalera. Ibig sabihin, meron palang plantasyon dito ng tabako. Meron din daw ditong plantasyon ng mga tubo. At siyempre, tabi kami ng dagat, madami ditong palaisdaan at meron ding mga palayan. At Bulacan, kaya naman din kami Bulacan, ang sinasabi, mula din naman doon sa puno ng bulak, merong bulakan o mga anihan ng taniman din ng bulak. Yun na nga, yung mga Icasiano, dito nag-settle, ito yung unang bahay nilang tiniran. Dito lumaki yung mga naging anak na nga ni Don Tintoy, na si Juanita at si Josefa. Kalaunan, si Josefa at si Juanita ay nag-asawa. Ito ay napamana kay Juanita. At yung isang bahay sa kabila, kanya namang itinayo at naipamana kay Josefa. Si Josefa ay napangasawa ng isang Enriquez, si Colonel Vicente Enriquez. Kaya naman ngayon, yung bahay na yun ay tinatawag na Enriquez House. At ito, ang napangasawa naman ni Juanita ay si Ambrosio Delgado. Na isa ring Spanish-Filipino. At kalauna, ang bahay na to ay tinawag na ring Delgado House, Delgado Mansion. O Casa Delgado. Casa Delgado. Kung makikita mo ngayon, kahit nga ito ay nasa kanyang state of despair,
Pero mababanaan mo pa rin ang kanyang kalakihan, Yes. ang kanyang karangyaan. Mas malaki to, sir, kaysa dun sa Yes po. Icasiano Enriquez. Ano? This used to be the grandest house. Dito sa Bulacan. And until early 2000, ano ba to? May natitiran pa to. Oo. Hanggang mid-2000. I think 2006 namatay ang aming tsuhin na huling tumira dito. Yung third generation? Opo, third generation. Si Tito Ambo din. Ambo din ang pangalan, si Tito Ambo Rodrigo. At mula noon, hindi na to natiran. In the last 20 years, dahil walang nakatira, ganun pala talaga. Pag ang bahay ay walang nakatira, yes. Unti-unti siyang masisira. Unti-unti na siyang aanayin, papasukan ng iba't ibang hayop, yes. hanggang sa ganito Ayan na nga po ang nangyari after 20 years. Ang Don Tintoy, malamang pinanganak siya middle of 1800s. So, noong 1866, bata pa siya. Kaya totoo nga siguro yung sinabi na nang mature na siya, when he's capable na, saka lang niya ito nabili. Sabi ng iba naming mga kamag-anak, mga 1880s, ito nabili, nalipat sa mga Icasiano. Si Lola Juanita, pinanganak siya ng ganung era din, ng ganung age, 1880s. At dito na nga lumaki si Lola Juanita, sila Doña Josefa, Don Tintoy. Dito lumaki yung mga anak ni Doña Juanita. Nagkaroon siya ng 4 na anak na babae. Ayan, yung lola ko, Charing. May kapatid pa siya, Pining, si Josefina, Pining. At may 2 pang babae, si Ramona, Monang, at si Mercedes o si Chedeng. Si Chedeng at si Monang ay mga matatandang dalaga. Okay? So, si Charing, yung lola ko, nagkaroon siya ng 7 anak. Si Pining, eskweta naman ang napangasawa nun. Madami ding anak. So, sa ngayon, itong bahay na to ay ancestral house naming mga Rodrigo at Eskweta. Mga descendants ni Charing at ni Pining. So, this is co-owned right now. Ngayon, kaya siguro isa rin sa challenge talaga sa mga ancestral houses pag madaming co-owners na hindi nagkakasundo. Actually, common na yan, sir. Hindi naman siya hindi nagkakasundo. Kaso, yung mga pinsang kasi naming mga eskweta, hindi na dito lumaki. So wala na silang interest dito. Ganun din naman sa mga kamag-anak kong Rodrigo, konti na lang din kaming natira dito. Karamihan sa kanila, mga sa Maynila na o nasa ibang bansa na. So, konti na lang talaga ang nagkaroon ng interest na siya ay ipreserba. At yung mga naiwan naman dito, ang mentalidad naman, hindi ko naman pag solo to, ba't ko gagastusan, madami kami. Hanggang sa, ayun na nga, hindi nagkaroon ng pagkakataon na siya ay ma-preserve at na maayos. At sa katunayan, ang huling itong mga dito 20 years ago pa. Ultimo sa mga descendants, kung saan-saan sa napunta, natira, kung saan-saan sa nagsettle. So talagang wala nang naiwan dito para siya ay tirhan at para maalagaan pa siya. So yun. Bukod dun sa challenge na madaming co-owners, ito kasi tabing ilog Tabing ilog at pag nag-high tide ngayon sa Bulacan, bumabaha na rin po dito. Kaya pa, contributing factor ka kung bakit siya ganito kasira, yung environment niya. Palagi na itong binabaha itong lugar. Swerte po natin na ngayon, hindi high tide, wala pong tubig ngayon. Pero doon sa ilog po, nakatabi nito, pag nag-high tide, umaapaw po doon, lalo na kung may bagyo. Talagang hanggang saan ba usually umaabot ang baha? Hanggang kalsada ba? Minsan po. Umaabot? Oo, umaabot po sa kalsada. Mataas na yung kalsada. Opo. So, ibig sabihin, abot na to ng hita. Opo. No, sir, ano? So, wala nang pumupunta sa taas, sir? Wala na pong pumupunta. Kasi syempre, baka malaglag pa sila. Disgrasya, no? Isa pa sa problema ng mga haunted house, kaya siguro wala na rin tumira dito. Pag haunted house daw, may mga masasamang espiritu. May sabi nga, yes. So, wala na rin, kaya wala na rin naglakas ng loob na tumira dito. At sa katunayan, merong morning show na feature to. Ganon? About 20 years ago din. Isang staff daw ng show na yun, parang na-possess. So, ganun talaga siguro pag walang nakatira,
kung hindi lang mga anay ang titira, hindi iba't ibang elemento. Oo, mga hindi natin nakikita. Na hindi natin nakikita. Kaya madaming naging factors po talaga kung bakit siya hindi na natirhan at napabayaan. Pero makikita nyo, yung salamin niya, isang colored glass ang ginamit sa kanya. So, kakaiba siya sa mga panahon yun. Bihira lang magamit nun. Kita nyo yung ang tawag dyan. Sa ventanilla, tingnan nyo yung bakal. Makakapal ho na bakal ang ginamit dyan. And kita nyo, hindi kapis ang window. Salamin na talaga. And meron louver. No? Opo. Sayang hindi natin mapapasok sa loob. Pero yung loob niyan dati, siyempre may mga kaladong dingding pa, malalaking tabla na sahig. So wala na talaga ang sahig, siyempre marupok na. Marupok na po, hindi mo na matutuntungan, delikado na ho So ngayon sir, i-share nyo sa amin, ito ay ibinibenta nyo na? Opo, ito po ngayon ay for sale. At ngayon, dalawang parties na po ang nagbigay ng kanilang intent to purchase this property. Ang isa po ay isang ospital. Yung buong compound, kasama yung bahay, ay kanilang bilhin para tayuan ito ng isang ospital. So pag ganun sir, gigibayin na to? Gigibayin na po ito. Opo. Yung isa naman? Yung isa ay kamag-anak din po namin. Balak bilhin para gawin nilang vacation house. Maganda rin sanang prospect yun. Pero siyempre, bentahan to. Depende sa magiging mapagkakasundo ang presyo. So, nasa ganung proseso po kami ngayon. So, ngayon sir, ang importante sa inyo is gusto nyo na siyang maibenta dahil sayang naman yung property, no? Opo. Nasa estado na siya na mahirapan ng i-repair. Yes. Kailangan siyang talagang itayong muli. Gibayin siya, tapos pataasin. Tama po. At magtayuan ng bago gumamit na talaga ng materials na angkop na sa panahon ngayon. Nadami ng challenges environmentally ngayon. Yun po, nakapangihinayang. Pero ganun pa man, siyempre, tumira po kami dito. Bata ho kami. Dito ka ba sinilang, sir? Hindi po. Hindi naman po. Ang tatay ko dito sinilang. At sinasabi nga ng tatay ko, dahil nga Kastila, ang kanyang mga lola, si Doña Juanita, Kastila. Nung bata daw sila, ang usapan nila sa bahay ay Kastila. Yun po ang sinasabi ng tatay ko. Nung lumalaki kami, at tuwing may okasyon, nandito po kami. So, Pasko, Undas, mahal na araw. Kung merong may birthday sa mga matatanda, dito kami nagre-reunion. So, madami pong memories itong bahay na to sa pamilya Rodrigo at Escueta. So, hindi lang po sa aming pamilya, napakahalaga ng bahay na to, kundi dahil nga ito yung grandest house dito sa Bulacan, ito rin po pinahalagahan, mahal ng mga taga-Bulacan. In fact, tamang-tama, araw po ni Gregorio del Pilar ngayon, November 14 ay birthday niya, nung kayo po ay dumalaw ngayong araw na to. Ito ko may connection din kay Gregorio del Pilar, itong bahay na to. So bumisita siya dito? Noong pong 1898, nung pinapalaya na ng mga revolusyonaryo, ang mga bayan-bayan mula sa mga Kastila, ang bayang ito ay napalaya ni Gregorio del Pilar mula sa mga Kastila. At ayon sa kasaysayan, sa tala, isa sa naging meeting place ng mga Katipunero bago sumalakay sa Kabayanan dito daw muna sa Silong. Dito sila nagtipon-tipon. Actually, madami naman lugar. Isa ito sa mga lugar kung saan nagtipon-tipon ng mga Katipunero bago lumusog sa Kabayanan. So ito po, itong bahay na to ay may kinalaman din po sa kasaysayan ng Bulacan. Bukod po dyan, ang natira nga po ditong si Ambrosio Delgado, asawa ni Doña Juanita, naging bahagi din po ng 1898 Malolos Congress. Isa po siyang delegado. Isa po kasi siyang abogado, naging abogado ni Aguinaldo, at kaya naging kasama po siya sa pagbubuo ng unang Republika ng Pilipinas. Pero sir, nung bata pa kayo? Pero nung bata pa kami, nagtayo pa ang tatay ko dito ng itikan. Itikan? Uso nung araw yung mga
mag-aalaga ka ng mga pato. Oo. Yung itlog ay gagawing balot o kaya Balot, naman yes. maalat na itlog. So dito sa area na to, ito may natitira pang struktura. Ay, itikan. Mahaba yan. Ito yung itikan. Bahagi Part ng itikan. So Oo. pahaba yan hanggang doon sa ilog. Oo. Dati po itikan namin yan dati. So nung bata malawak. po kami, dito po kami nagtayo ng itikan. Oo. Actually, ang magkabilang dulo, bahagi na po ng Bulacan Montessori School. Okay. Yung lote na yan, ay dito din po nanggaling. Pag-aari din nila. Pag-aari Katulad nyo, po ng nakwento kanina, 4 po yung magkakapatid na kamana nito. Yung 2 doon, matandang dalaga. Oo. So naging mas malaya yung 2 magbenta ng property bago sila namatay. So 1/4 yan napunta sa Bulacan Montessori School. At ganun din, yung 1/4 sa dulo, napunta rin sa Bulacan Montessori School. Yung 2 dulo po, binenta. Ang natitira lang po, itong kalahati na nasa gitna, kung saan nakatayo yung ancestral house. Oo. At ito po, ang lugar na to, co-owned naman ng mga natitira pang kamag-anak, ang mga Rodrigo po at mga Escueta, mga descendants nila Charing at Pining. In fairness, sir, may itik pa din hanggang ngayon. One of the descendant ng mga ng kaitikan nyo noon. Oo po. Yan po bibe, Diba? kulay puti siya. Ang tawag sa amin bibe. Ang Bibe. itik medyo dark ang color. Oo nga, yes. Baka nga kamag-anak yan. Baka descendant pa ng itik. Nalahian. Hiwalay na struktura po yung kitchen nila. Kitchen. So, doon daw yung kitchen nila before. Ngayon po. So, ano yung bagyo, yung pinaka nasira ang bahay, sir? Yolanda? Yolanda, no? And then, Yolanda Di ba? Visayas yun Visayas ba? Baka Undoy? Hindi, baka Merong, nitong pandemic lang may dumaan sa ating bagyong malakas. Pandemic. Ano ba to? Doon po namin din nabalitaan, sinabihan kami ng pinsan namin, ako, pinsan, malukot na balita, ano na talaga ng bagyo, nawala na ng bubong. Wala nung may dumang bagyo dito ng panahon ng pandemic. So before pandemic, may bubong pa siya. may bubong pa. Pero nung nasira na yung bubong, ayan, talagang tuloy-tuloy yan, naging mabilis na ang kanyang deterioration. Nagdating ang pesamin yan Opo. Mapagalitan ko. Sir, anong movie yung nag-shoot sila rito? Noong daw pong 1961, may pelikula si Pancho Magalona na Luis Latigo. Kumbaga sa yung Pinoy Zorro, Luis Latigo. So, tatay ba to ni, ni Francis M. Magalona? Francis M. At dito daw po sinuting sa bahay na ito ang mga eksena sa pelikulang yon. Oo nga, sir, hindi ka na nga pwedeng umakyat. No, tingnan mo. Babad na siya sa tubig eh. Lusot na Oo. Pero before, saan ang hagdan? Dito po, ito po main door. Ayaw nga dito. Kasi ito silong nga naman nung Opo, araw, sir, opo. ano? Kumbaga, ito yung dito na nilalagay yung anihan. Tama Mga po, naani. tama po. Kumbaga kamalig ang silong nung Oo. araw. Lubog na sa tubig. Oo, hanggang Lubog bewang. talaga siya, hanggang bewang. Hanggang bewang mula dito. Oo. Pagpapasok sa loob ng bahay namin, pakit din siya ng pakyat. Oh my Hanggang God. bewang Kung na. magagawi ka ng gigintos. Hanggang talaga Kung siya. magagawi ka ng hagunoy. Galing na ako. Ganun din. Madaming Ganun din. ancestral houses doon na lubog na sa baha. Ang dami. Nakakapanginayang talaga. Kaya kami- Isa yan sa talagang nakalungkot sa nangyari sa lalawigan ng Bulacan. Ng Bulacan, yeah. Talagang Gawa daw yun ng flood control plant. Kasi lahat na ng kalsada doon, tinataas na nila, di ba? Opo, opo. So, nangyayari, mga bahay lubog. pati nga tricycle doon di ba? Mataas ang gulong. Oo. Pero maganda yung idea na yung tinaas nila yung tricycle. No? Oo. Kasi kailangan nilang makisabay. Ano lagi Oo. ang makalaban mo dito? High tide. Apo. Pagka yung high tide, pumapasok sa loob ng bahay. Wala eh. Siya. Walang mga... Wala talaga. Kaya kami nung linggo, lumikas kami kasi nga laki ng tubig. Oo. Oo. Pinapatay ko lang yung fuse. Dati, ang problema lang namin, bumaha pag may bagyo. Ngayon, kahit walang bagyo bumaba, high tide lang bumaba na. So, yung po, isa talaga sa environmental changes na nangyayari Oo nga, sa sir. atin. Naging Pero problema sana, na. Project. kung nagawa yung mga Flood control sana ang flood control sana pag-asa. natin, ano? Pero hindi rin Walang nangyayari. Walang nangyari. Kinupit na lahat ang pera ng... bayan. May solution po sana sa baha. Yeah. Kaso, nakurakot. Yeah, totoo. Nakuha. Nakakagigil Ibang lang. nakinabang. Ayun na, 1963 nakalagay. 1963. So
So ito yung pinaka-main entrance ng bahay. Kasi yung pinakababa silong lamang. Ito talaga yon. Pero umakyat ka pa, sir. Tingin na. Pwede pa ba ako umakyat doon? Pwede, kaya lang baka may bumatos sa'yo kasi yung mga anak ko gusto makita. Makikidaan po. Tabi-tabi. Gusto ko lang po makita yung ano, yung date kung kailan po itinayo yung bahay ninyo. Ayo nga, 1866. 1866. 1866. Oo, yun o. Opo, 1866. Tandaan po. So 1866 po, ang pinapalagay na tao kung kailan itinayo po ang bahay na ito. Ayun o, 1866. Laki ng pintuan nila o. Para sa tiyan pala ako ng nanay ko. Hindi siya kasi tayo pero malaki. Ang grande. Ayan o, may mga gamit sa kabilang side. Oo nga, may mga gamit pa. Kaya para doon, nandun ang dami. May mga gaganda ng mga stained glass, sir o. Pag nasa labas, hindi kala mo parang plain na salamin lang. Pero pag nandito ka sa loob, doon mo makikita yung kulay. Sa side na to, may aparador dito. Ah, oo. Puro gamit yung maganda. Oo nga, yung mga gamit mo oh. Yan. Pero mostly na mga gamit wala na talaga. Hindi ka lang pwede pumasok kasi lulusot. Opo. Hindi tayo pwede dyan. Gawa ng maano. Lulusot na. Tinubuan na ng damo. Yung mga Pati bakal. Yung mga bakal na yung ganyan. Sinaunang bakal yan. Sa ngayon, makakita ka na lang ng ganitong bakal sa mga simbahang luma eh. So bihira na rin yung mga bahay na makakita ka na... Saka ano to, hindi siya winelding. Oho. No? Tagang gawang ano. Tama po, no? Pulido. Pulido nila. Hindi siya winelding. Oo, hindi winelding. Hindi kasi usang welding noon. Oho. Pinakakusina ito. Ano ba yan? Nung lumaki ko, ano lang siya? Hindi kusina ito. Kusina. Parang balcony siguro. Parang ganun po. Ang kusina namin sa dulo Kasi pa. sa dulo bumaksak eh. Kumbaga isa siyang extra room lang po na malapit Oo. yung dining hall po kasi itong mahaba na to eh. Oo. Mahaba no. Yun, dining hall po namin yan. At ito ay kwarto katabi ng dining hall pero hindi diyan nagluluto. Diyan sinahanda yung mga pagkain. Oo, pag may bisita siguro, no? Opo. Para kung may buffet kami, Oo. ito matatandaan ko, dito kumukuha ng pagkain. Pero ang kusina ay doon sa bandang Doon, likod. hiwalay. Doon may tubig eh. Doon may doon may lababo. Ah, okay. Doon sa bandang bumagsak Wala na na. Itong bumagsak na area na yan, dating dining area po namin yan. Na may ito, opo, nandito. at may mahabang lamesa po kami dyan. Okay, paalis na tayo dito sa Casa Delgado. Ayan, maraming salamat kay Sir Joey. And of course, sa kanilang caretaker na si Ma'am Jennifer. Ma'am Jennifer, thank you ulit. Sir Joey, thank you so much. Salamat po.